Good morning po sa ating lahat. Yan, kamusta po kayo? At marami na po merong sipon, no? At bukas po ay simula na ng klase ng mga bata. Alam niyo po, mga kapatid, nakakataba ng puso yung aming experience dito sa bagong campsite po ng PBCI. At nakita natin, no, kung paano gumawa ang Panginoon dito po sa PCBC, ano, na talagang pag-aumasa ka sa Panginoon, wala imposible. At isang katunayan na ang pag-uusapan natin, yung sinasabing divinity of Jesus Christ. No? So, alam niyo po mga kapatid, no? Sabi nga ni Kuya Mar, pagka nagba-Bible study kami, ang Antikristo, existing na po siya ngayon. Kung maaano nyo sa social media, no, na marami na kayong makikita o mache-check nyo yung mga sinasabing iba-ibang pagtulig sa ating Panginoon Kristo, na talagang kumikilos ng Antikristo, na kung saan kinikriticize nila yung pagiging tao ng ating Panginoon Kristo, and then at the same time tinutuligsa nila ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. At kagandahan po sa atin, meron tayong mga ganitong uri ng yung mga training camp, no? Simula sa mga bata pa, sa children's, no, followers. Ito ay magandang pundasyon, mga kapatid. Kaya we encourage all the parents, no, na encourage yung mga anak nyo na mag-aral. Kasi ito nga po yung sinasabi na ito na yung panahon na iba't ibang turo na po ang lalabas. Mga false teaching, no? At isa po dyan yung pag-uusapan po natin. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot na maraming mga, sabihin natin cults, no? Yung mga false teacher na ginagamit nila mismo yung Bible, ang salita ng Panginoon, para i-degrade, para i-strip out o hubarin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo bilang isang Diyos. Nakakalungkot. At ang ginagawa nila, kung ano yung interpretasyon nila sa Biblia, yun yung ina-apply nila doon sa salita ng Panginoon. And then, ang nangyayari, mali yung kanilang interpretasyon, yun yung kanilang ituturo, no? So, kagandahan po dito sa atin, talagang masasabi ko na we are on the sound doctrine. Tama po yung ating mga turo, no? Ito yung dapat nating pag-ingatan. So, sinasabi nga po ng Biblia, no? From Genesis hanggang Revelation, dito pinapatunayan ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Tingnan natin, mababasa natin sa Biblia yung proclaim ng ating Panginoon Kristo na sinasabi niya na siya ay Diyos. Tunay nga naman na siya ay Diyos. Tignan natin yung sinasabing mga milagro, mga miracles na ginagawa ng ating Panginoon Kristo, which is kakaiba, and then greater. Doon sa mga pinakamahuhusay, pinakamagagaling na mga propeta na naghimala rin na mababasa natin sa Biblia. At isa pang bagay dito na dapat natin tignan, nang sinamba po ang ating Panginoon Kristo ng mga tao, hindi po niya sinaway ang mga tao. Pero, sa Old Testament mababasa natin na ang mga anghel sinasamba ng mga tao, but they rejected the worship. Sinasabi ng mga anghel, kami ay creation na lamang na kagaya nyo. Hindi lang sa Old Testament, meron din sa New Testament, mga kapatid. Anong nangyari kay Pedro, no, sa Acts chapter 10? Nung nagkita sila ng Roman soldier na si Cornelius, ang ginawa ni Cornelius, lumuhod siya sa harapan ni Pedro. Pero sinabi ni Pedro, huwag mo akong sambahin. Ako ay tao rin kagaya mo. Maging si Pablo at si Barnabas, sa Acts chapter 14, nung nagpagaling ng may sakit si
Apostol Pablo at si Barnabas sa city of Lystra. Ang ginawa po ng mga tao, no? Naghandog sila, nag-offer sila. At tinuring nilang Diyos si Barnabas at si Apostol Pablo. So ano pong ginawa ni Apostol Pablo at ni Barnabas? Hinapak nila yung kanilang mga damit, no? At sinuway nila yung mga tao na sinasabi nila, huwag nyo kaming sambahin sapagkat kami tao rin kagaya nyo. So dito makikita natin na karapat dapat lamang ang pagsamba, ang pagpuri ay tanging sa Diyos lamang. No? Kagaya sinabi natin kanina, hindi sinuway ng ating Panginoon Kristo yung mga taong sumasamba sa Kanya. At tignan din natin ang declaration ng mga witness ng ating Panginoon Kristo. Yung mga iba't ibang propeta, author sa Bible, New and Old Testament, they are proclaiming the Godhood of our Lord Jesus Christ. Pero, miski ang Diyos Ama, siya ang nagsasabi na ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. So dito, pag-aaralan natin mga kapatid, nakakalungkot, sapagkat ito po ay napapanahon, isang magandang bagay na dapat nating itanim natin sa isip, no? Yung doktrina ng pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat dito, ito yung kailangan nating ingatan, no? Magandang pag-usapan natin, ano ba yung mga objection, ano ba yung mga pagtutol o yung mga attack na ginagamit ng ibang reliyon patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang aim nila, ang goal nila, ay bigyan ang bawat isang tunay na mananampalataya na magkaroon ng doubt sa kanyang sarili, no? Pag-aalinlangan na totoo nga bang Diyos si Jesus Christ, no? So diyan po tatakbo ang ating pag-uusapan. Mga verses na ginagamit ng mga iba't ibang grupo na ibinabato, inaatake patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. This is a very interesting topic mga kapatid. So, siguro bago po tayo magsimula, tayo po ay humiling ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Muli pa, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo sa aming pong pag-aaral patungkol sa divinity of our Lord Jesus Christ. Panginoon, ito po ay nararapat at ito po ay napapanahon sapagkat marami na pong lumalabas mga social media na maaring mapanood ng iba, na maaring magkaroon ng doubt sa kanilang sarili patungkol sa pagiging Diyos sa aming Panginoon Kristo. Panginoon, dalangin namin na kayong aming magsilbing dakilang tagapagturo sa mga oras na to. Bigyan niyo po ako ng karunungan na nanggagaling lamang sa inyo at sa mga tagapakinig, Panginoon, dalangin ko ang pagkilos ng banal na Espiritu. Buksan niyo po ang aming puso't isipan nang mas lalo po naming maintindihan ang mga salitang mahayag. Muli pa lahat po tayo aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, the divinity of Jesus Christ. So, itong divinity, no? Ito yung palaging inaatake ng mga iba't ibang relihiyon. Hindi na po natin babanggitin, no? Alam niyo po yan. Yung pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. And then, next. Ayaw Ayan. Ayan. So, binasa ng kapatid kanina, no? Yung John 1:1, sabi dito, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Kung mapapansin nyo, yung salitang verbo, ito po ay capital letter. Tama? And then sa English, no, sa pag-aaral natin sa elementary, no, pagka sinabing capital letter, ibig sabihin po nito, ito po ay isang tao. No? So dito, napakalinaw, sabi nga po, sa four gospel, si John the Beloved, ang pinakamataas na pagpapakilala sa ating Panginoon Kristo. Meron nagpapakilala sa four gospel na servant of God, and then manunubos, no? So, masasabi natin, ito yung pinakamataas
na pagpapakilala sa ating Panginoong Kristo. At ang sinabi diyan, at ang berbo ay Diyos, no? Kung itutuloy pa natin sa John 1:14, ang berbo ay nagkatawang tao, no? Yan po ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Okay? So, ang gagawin po natin, ano ba yung mga talatang ginagamit para atakihin, no? Sabi nating i-criticize, scrutinize yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. So ito, most common na ginagamit ng mga sabi nating relihiyon na kumakatok sa mga bahay nyo. At yung relihiyon sa Middle East, no? Ito po yung ginagamit nila. Ang sabi dito, sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Ito po yung kaya hinighlight ko po. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. So sinasabi nila, ba't sinasabi mong Diyos si Jesus Christ? Meron pa palang mas higit na mas dakila sa Kanya. So, ito po ang nangyayari mga kapatid Yung ibang mga religion o ibang tao, they interpret Bible verse out of context na tinatawag. Kaya po napakahalaga pagka magpapaliwanag ka, mangangaral ka patungkol sa salita ng Diyos. Dapat in context ang sinasabi mo. Dapat alam mo kung ano yung theme ng whole chapter. And then at the same time, ano ba yung gustong ipahayag? No? Ano ba yung intent ng Holy Spirit at ng writer? No? So dito, makikita natin, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi nila, ibig sabihin, hindi Diyos si Kristo. Yung salitang higit na dakila, no? Itong salitang higit na dakila, iba't iba po ang ibig sabihin niyan. Mayroong ibig sabihin na this is more about yung sinasabing rank and position, no? Yung iba naman sinasabi yung katayuan, no? Pero dito makikita natin mga kapatid, this is more about the rank and position. Hindi not talking about the essence of being the Godhood of our Lord Jesus Christ. So, nakuha niyo po ibig sabihin? Kung ang ibig sabihin po, higit na dakila ang Ama kaysa sa akin, ibig sabihin yung posisyon ng ating Panginoong Kristo during that time. Sabi nga po, di ba? Diyos na nagkatawang tao, no? Sinasabi diyan, yung position and then rank, no? Nasa katawang tao ang ating Panginoong Kristo, nagkatawang tao siya. Natural na mas mataas sa Kanya ang Diyos, no? Sinasabi nga diyan na this is not about His nature of being God, no? Kasi isa sa mga katangian ng ating Panginoong Kristo ay yung sinasabing Godhood. So, ano yung sinasabing masigit na dakila? Ano yung dahilan? Makikita natin yung sagot sa Philippians chapter 2:7, nasabi diyan, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at si Kristo'y maging tao. So dito makikita natin yung palaging pinagkakamali ng iba na sinasabi ng iba, hinubad ni Jesus Christ ang kanyang pagiging Diyos. Mali. Ang sabi diyan, hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Ano yun? Yung kanyang kaluwalhatian. Nakuha niyo pa ibig sabihin mga kapatid? No? Kasi kung hindi niya uubarin yung kanyang kaluwalhatian, paano siya magiging tao? No? So dito makikita natin, yung pagiging greater than me, this is not about yung pagiging mas mababang Diyos. Sabi nga ng iba, si Jesus Christ is not an almighty God. He is just a mighty God. Ibig sabihin, maliit lamang na Diyos. No? So sinasabi ng iba na hindi siya totoong Diyos. No? Siya ay ordinaryo karpentero, siya ay tao lamang. Pero dito natin makikita na kusang hinubad, no? Yung salitang kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, yung kanyang kaluwalhatian. No? So, next.
dito sa John 7, chapter 17, verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. So ito po yung hinihiling ng ating Panginoong Kristo, na ibalik sa Kanya yung glory. So dito makikita natin mga kapatid, bakit tinawag na ang ating Panginoong Kristo masigitang Ama? To make the story short, kasi siya po ay nasa katayuan bilang isang tao. No? And then next, isa pa pong ginagamit ng mga ibang religion, itong John chapter 20 verse 17, sabi diyan, sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Sinasabi nila, sabi mo Diyos si Jesus Christ. Bakit meron siyang Diyos na tinatawag? No? Anong ibig sabihin yan? Alam niyo mga kapatid, no? It is related do sa pinag-aralan natin kanina. Yung sa, dito, ibalik po natin. No? Sa John 14:28. So halos magkapareho po yan, na this is all about the rank and position. No? So sabi po, ano yung ibig sabihin sa aking Diyos? Bakit tinawag ni Kristo na Diyos? No? Meron palang Diyos si Kristo. Paano mo siya tatawagin Diyos kung meron siyang Diyos? No? Ang sagot po dyan, mga kapatid, yan. Ito pa, yung binanggit ni Kuya Edward kanina. No? Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No? Ito yung last 7 words, no? Na kung saan ipinako na po ang ating Panginoong Kristo. Ito yung sinasabi ng iba. Tignan mo, tumatawag siya ng Diyos, no? Kung tumatawag siya ng Diyos, ibig sabihin, hindi siya Diyos, no? So, ang sagot po dyan, ito pong Jeremiah chapter 32 verse 26. Isang katotohanan, sabi po dyan, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Nakuha niyo po ibig sabihin mga kapatid? No? Walang bagay na mahirap sa akin. So, ang pinakang word po dyan, no? Ang keyword po dyan, ang Diyos ng lahat ng tao. Okay, during that time, nung napako ang ating Panginoong Kristo, siya po ba ay Diyos o tao? Tao. No? So therefore, kung tao siya, ang tawag na sa Diyos Ama ay Diyos. Sapagkat siya ay nagkatawang tao. Tama? No? So hindi ibig sabihin na tumatawag siya ng Diyos sa Diyos Ama, ibig sabihin mas mababa siya. No? Ibig sabihin hindi siya Diyos, no? Siya ay tumatawag sa Ama sapagkat sa kanyang katayuan during that time. Bilang isang Diyos na nagkatawang tao, kasi kung hindi siya magkakatawang tao, hindi po siya mapapako sa krus, mga kapatid. No? Paano niya po huhulihin ng Espiritu? Paano niya ipapako, parurusahan ang isang tao, ang isang Diyos? No? Paano ipapako nila ang ating Panginoong Kristo kung di siya nagkatawang tao? Di ba? So mayroon pong dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo. Yan po ay para pagbayaran ng ating mga kasalanan. So ito po yung pinakang keyword dyan. Ang Diyos ng lahat ng tao. Tandaan niyo po, pwede kayo mag-take note. Jeremiah 32 verse 26. No? Napakagandang topic po ito. And then, isa pa sa mga ibinabato, no? Tinutuligsa ng mga ibang reliyon sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo, ito po yung istorya nung rich young ruler, mga kapatid. Napaganda nito. No? Nasabi diyan sa Luke 18, verse 18 and 19. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?
Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. No? So dito, makikita natin mga kapatid na ang sinasabi ng mga tumutilig sa ating Panginoon Kristo. Tignan mo, at the same time, no, itinataas ng ating Panginoon Kristo yung moral perfection of God, no? Yung pagiging maputi ng Diyos, na Diyos na hindi nagkasala, na hindi nagsisinungaling, no? So itinataas ng ating Panginoon Kristo. Hindi ibig sabihin na itinataas ng ating Panginoon Kristo ang Diyos Ama, ibinababa niya yung kanyang sarili. Hindi ibig sabihin na mabuti ang Diyos, ibig sabihin ba nun siya ay hindi mabuti? Hindi naman sinabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? So dito makikita natin na sa katayuan ito, they are not on the same level of perfection. Kasi nga, nasa katayuan tao siya, no? At ang Diyos ay nasa langit, no? So, kino-question nila na bakit ganun yung statement ni Jesus Christ? Ibig sabihin ba nun, hindi siya mabuti? So, paano natin malalaman kung ano yung ibig sabihin ng salitang ang Diyos lamang ang mabuti? Huwag na po tayo lumayo, mga kapatid, no? Kung babasahin niya ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, ipinapakita ko dyan, ipinapahayag dyan, yung pagiging mabuti ng ating Panginoon Kristo. At the same time, dito makikita natin yung sinabing, bakit mo ako tinatawag na mabuti? I-deny ba ng ating Panginoon Kristo yung kanyang pagiging mabuti? I-deny ba niya? Hindi, di ba? No? Ang sinabi lang niya, ang gusto lang niyang ang ibig sabihin ng ang Diyos lamang ang mabuti, gusto ng ating Panginoon Kristo yung statement na binitawan nitong rich young ruler na mag-reflect siya patungkol sa kanyang sinabi. No? Na tama ang kanyang sinasabi. So gawin nating mas madali, no? Sino po yung mga nag-aral ng logic dito nung college? Yung subject na logic, di ba? So, ibig sabihin dito, God alone is good. Tama? And then, yung sinasabi ng iba, ito yung interpretation nila eh. Dito sa sinasabing ang Diyos lamang ang mabuti. Ito yung kanilang different interpretation. God alone is good. Jesus is not good. Therefore, Jesus is not God. Tama? Pero, ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon Kristo, gusto niyang bigyan diin, no, na kailangan maintindihan ng rich young ruler yung kanyang sinasabi na ay totoo. So, ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, God alone is good. Jesus Christ is good. Therefore, Jesus Christ is God. No? A simple logic, mga kapatid, na gusto ng ating Panginoon Kristo na maintindihan nung rich young ruler yung kanyang sinasabi na ito po ay tama. No? Dito makikita natin na napakaganda ng intensyon nitong rich young ruler. Sabi niya dito, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano po yung analysis nyo sa tanong ng rich young ruler? Mali, no? Mali. Sapagkat ano po ang dapat kong gawin, no? Upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama? Kaya lang, sa kanyang sariling kaparaanan. Tama? No? So dito, makikita natin, habang umaano yung conversation nila, tingnan natin sa verse 20, no? Sabi dyan, alam mo ang mga utos. No? Dito makikita natin yung sinasabing rightly dividing the word of God. And then yung sinasabing kasi during this time, hindi pa po napapakong ating Panginoon Kristo. At ito po yung panahon na kung saan 10 Commandments po ang
sinusunod ng mga Israelita, no? Kaya hindi pwedeng sabihin ng ating Panginoon Kristo, sumamba ka sa akin, sumampalataya ka sa aking ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi pa po siya napapako. Tama? No? Kaya kung ano yung batas during that time, ito po yung inaano rin ng ating Panginoon Kristo. Sinabi niya, no? Hindi kinukontra ng ating Panginoon Kristo yung Ten Commandments, no? Sabi niya, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina. No? Ito po yung 5, 6, 7, 8, 9 commandments. No? And then makikita natin sa Exodus, mga kapatid. Ano ba yung mga commandments na yan? Ang sabi sa Exodus 20, verse 12 to 17, no? Igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi po yan ng ating Panginoon Kristo. Ayan, igalang mo ang iyong ama at ina. Tama? And then, pangalawa, huwag kang papatay. Sinabi rin ng ating Panginoon Kristo, huwag kang papatay. Tama? And then, huwag kang mangangalunya. Ayan din, sabi ng ating Panginoon Kristo, huwag kang mangangalunya. And then, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw, no? Halos magkapareho, tama? And then, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, tama? And then, kung mapapansin niyo mga kapatid, ito po yung nawala sa sinabi ng ating Panginoon Kristo. Yung huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, aso, anumang pag-aari niya. Ano ibig sabihin nito? No? Sinadya ba ng ating Panginoon Kristo na, o sabihin natin, nakalimutan ba ng ating Panginoon Kristo na banggitin yung ika-10 utos? O ito ay isinadya niya, no? Para mag-reflect itong rich young ruler, mga kapatid. Ano sa tingin niyo? Alam naman natin, Lord Jesus Christ is God. Nababasa niya ang puso at isipan ng bawat tao. No? Ibig sabihin, sinadya ng ating Panginoon Kristo. Para mismo itong lalaking ito, malaman niya sa sarili niya na hindi niya kayang tuparin yung 10 utos. Ako niyo po ibig sabihin, mga kapatid? Kasi may mga tao, especially itong mga Pariseyo, they are right, yung self-righteous sila sa tingin nila At iniisip nila na ang langit ay para sa kanila lamang. No? So dito makikita natin yung pagiging self-righteous nitong rich young ruler. Ayan. Next. Ayan. So makikita natin na merong kulang. No? Hindi ko alam kung nailagay ko dito. Ayan. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. No? Ibig sabihin, talagang sinadya pala ng ating Panginoon Kristo na hindi sambitin yung pang-10. No? Kaya sabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. So dito makikita natin yung pagiging all-knowing of our Lord Jesus Christ, no? Which is one of the attributes of God. Naalala niyo yung sa John chapter 4, yung babaeng Samaritana, no? Na sinabi ng babaeng Samaritana, paano ka sasalok ng tubig? Wala kang pangsalok, malalim itong balon na to. Pero sinabi ng ating Panginoon Kristo, tawagin mo ang iyong asawa. No? So dito makikita natin, pagiging all-knowing ng ating Panginoon Kristo. Alam niyo yung laman ng ating puso at isipan, no? Wala tayong maitatanggi sa Kanya Now, which is one of the attributes of God. At dito, makikita natin, no? Balik po tayo, ipamahagi mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at yung salitang sumunod ka sa akin. Follow me. Which is very striking word, mga kapatid. Na kung nung una,
ipinagmamalaki ng rich young ruler kung ano yung kanyang magagawa para siya ay maligtas. Tama? Pero sa Ten Commandments, hindi niya kayang tuparin lahat. Sinasabi nga nila Kuya Edward, matupad mo man yung siyam sa Ten Commandments, kung hindi mo naman natutupad yung isa, bali wala lahat. Tama? No? So dito, ipinapakita ng ating Panginoong Kristo na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng gagawin ng ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi niyang, sumunod ka sa akin. No? Hindi sinasabi dito na ang pagsunod sa in your own effort. No? Sabihin natin, ikaw na yung pinakamabait na tao na ng buhay, ikaw na yung pinakagalante, generous, no? Nagsisimba ka every Sunday. Mga kapatid, hindi po yan ang paraan ng kaligtasan. No? Sa panahon po natin, in grace period, ang paraan po ng kaligtasan ay doon sa pagsampalataya sa finished work of our Lord Jesus Christ. Hindi po sa magagawa po natin. No? At isa pang, ano pa yung nakikita natin dito? Balik tayo dito sa verse 20. No? Binanggit dito yung iba't ibang commandments. This is more about commandments about moral law. Ibig sabihin, batas, no? Patungkol sa yung tao. Pakikisalamuha, pakikipagkapwa niya, kung paano siya makitungo sa mga tao. Wala yung 1, 2, 3, 4 patungkol sa Diyos. Naku, niyo ibig sabihin mga kapatid? So, ang binanggit sa kanya na ating Panginoong Kristo, moral law, yung paano ka makipagkapwa, no? Yung sabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Nawala yung 1, 2, 3, 4 about sa pag-ibig ng Diyos, no? Kasi dito makikita natin na ang conclusion dito, kasi nga, sabi natin, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at pamagi sa mga mahihirap. Anong ginawa ng rich young ruler? No? At magkakaroon pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Hindi ko lang po nailagay ko dito. Hindi na nakalagay. Ano po yung ginawa ng young ruler? Sumunod ba siya sa ating Panginoong Kristo? Hindi. Sabi po sa mga susunod na talata, siya ay umalis na nalulumbay. No? Ano po ibig sabihin nun? Kasi marami po siyang pag-aari, marami siyang pera, marami siyang possession, no? Ekta-ektarya siguro ang lupa nito. Hindi niya mabitawan yung kanyang mga pag-aari. So isa lang ibig sabihin nito, na wala siyang pagmamahal sa Diyos, mas mahal niya ang kanyang kayamanan, mas mahal niya ang kanyang ari-arian, mas mahal niya ang mga material na bagay kaysa sa Diyos. Nakuha niyo po ibig sabihin mga kapatid? No? Isang bagay na makikita natin na isang paraan ng kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng kung anong yaman mo dito sa mundo magagawa mo, kundi ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo, no? Sumampalataya sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, ayan, medyo ano pa na yung oras. Ito po yung pinakahuli mga kapatid. Alam niyo, I was inspired by this message sa shinare nila Kuya Lito at ni Ezekiel. No? Colossians, this is a very powerful book. Sabi nga ng iba, this is a colossal cosmic message, no? Letter of Paul. No? Ang sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak. Hindi na po natin naanay lahat. No? Ang inaano ng mga ibang religion dyan, ano ba yung ibig sabihin na panganay na anak? No? Ibig sabihin ba yan? Pagka sinabing panganay, iba't iba po ang ibig sabihin yan. Meron dalawang ibig sabihin yan. No? Pagka sinabing panganay, siya muna bago yung iba. No? Kagaya ko, meron akong anak na 3. Si Jean po ang panganay. At pangalawa, si Carl at si Colin. So yun po yung ibig sabihin ng panganay. No? Bago mag-exist yung dalawa, meron munang isang nag-exist. No? So ito yung sinasabi ng mga ibang religion, yung tumutuligsa. No? Tignan mo, makikita mo dito na Jesus Christ
is a created being. Ito yung sinasabi nila, no? Sabi pa dyan sa Romans 8:29, sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili upang maging katulad ng kanyang anak, sa gayon na anak naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. No, sinasabi ng iba, tingnan nyo, created being lamang si Jesus Christ. Siya muna ang nilikha bago likhain ang lahat ng mga bagay. Naku niya ibig sabihin mga kapatid? No? Siya muna ang nilikha bago nagkaroon ng tao. Siya muna ang nilikha bago magkaroon ng hangin, ng mundo, ng all existing na nakikita niyo dito sa lupa. No? All creation, no? Ibig sabihin nila mga kapatid, hindi po Diyos ang ating Panginoong Kristo. Na ang ating Panginoong Kristo is also a created being, no? So, ito po ang sagot diyan. Sabi example na po ito, no? Sabi nga po, no? How God can create another God. Pwede ba yun, mga kapatid? Na ang Diyos maglilikha ng isa pang Diyos, no? So, magiging conflict po, mga kapatid, no? So, mas magandang ipaliwanag yan. Yung isa pang dahilan, no? Yung sinasabing panganay, ibig sabihin po niyan, unang-una yung sinasabi nating una muna bago mag-exist yung iba, no? Ang pangalawang ibig sabihin niyan, being above all. Pagka sinabing panganay, no? Mas mataas sa lahat, no? In rank, in position. So ito po yung gustong bigyang diin ang ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa Colossians, sa Book of Colossians. At tandaan niyo mga kapatid, ano ba ang theme ng Colossians? The theme of Colossians is more about the supremacy of Christ. Christ is eminent, and then Christ is above all, no? He is more powerful, no? So, magbigay tayo ng example, siguro mga 5 minutes matatapos na tayo. Isang katunayan, ito yung ibig sabihin, no? Ng pagiging firstborn, yung salitang firstborn, no? Ito po yung noon pa ng una sa mga lingkod, ikay nagsalita, ito po yung pangako ng Diyos kay Haring David, mga kapatid, no? And then, next verse, no? Pinili ng Diyos si Haring David, At tatawaging ama niya't si Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ito po, gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. So yan po yung ibig sabihin ng firstborn do sa Colossians. So tingnan po natin yung istorya ni Haring David, no? Si Haring David, hindi po siya panganay sa magkakapatid, no? Sa anak ni Jesse, no? So makikita natin yan sa 1 Samuel chapter 16, no? Verse 10 ata yun, na kung saan pumunta si Samuel, no? Para i-anoint yung papalit na hari kay Haring Saul. Kasi hindi na po maganda ang ginagawa ni Haring Saul. Nagagalit na ang Diyos kay Haring Saul. Kaya inutusan ng Diyos si Samuel na mag-anoint ng another king. And then anong nangyari? Ipinapila ni Jesse yung kanyang mga anak. Mula panganay, no? At si David, meron po siyang 7 kapatid ata, na lalaki, no? At siya po yung pinakabunso na lalaki. At meron din po siyang 2 kapatid na babae. Okay? So correct me if I'm wrong kung 7 o 8. So anong nangyari? Nakapila na po, And then tinignan ni Samuel. Sabi ni Samuel, wala dito yung gusto ng Diyos. Meron ka pa bang anak? No? Tinanong ni Samuel si Jesse. Meron pa. Nandun siya sa nagpapastol siya. So dito makikita natin, no? Kung paano pumili ang Diyos, na ang Diyos hindi pumipili about your feature, kung gaano ka katalino, no? Ang Diyos pumipili kung ano yung nasa puso mo, no? Nakikita ng Diyos yun At dito makikita natin, simula pa lamang sa family ni Haring David, meron na kagad rejection or doubt patungkol sa pagiging hari ni David, no? Pero ang Diyos alam niya na ito yung nararapat.
So, miski hanggang doon sa umano siya kay Saul, nag-doubt pa rin si Saul. Sabi ni David, ako ang lalaban diyan kay Goliath, no? Nag-doubt pa rin si Saul. So, anong ginawa ng Diyos? Ginamit ng Diyos si David para matalo si Goliath. So, dito makikita natin, to make the story short, no? At ito yung pangako ng Diyos, no? Na yung sinasabing firstborn, this is about being above all, no? Gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. So, ang conclusion natin mga kapatid, kukunin na rin po natin dito sa Colossians. Napakaganda nitong Book of Colossians, mga kapatid. Kung meron kayong pagkakataon na para pagbulay-bulayin, no? Pag-aralan, no? Alam nyo, si Apostol Pablo, sabi nga po, he is a great theologian, no? He is talagang malalim ang kanyang pagkakaalam patungkol sa Biblia. Makikita natin dito sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa salita ng Panginoon at sa tulong ng gabay ng ating Panginoong Kristo na isulat niya yung supremacy of Christ in the Bible. Sino pong ibang writer sa Bible na nagsulat nito? Kundi si Apostol Pablo po lamang. Isang katotohanan, no? Pag kami mga nagko-question o objection about the good Godhood of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ito po ang basahin ninyo, ito po yung sabihin niyo sa kanila. Pag-aralan niyo po yung Book of Colossians, the supremacy of Christ, preeminent Christ above all. Kaya napaganda nung inawit kanina, yung pasimulang awit ni kapatid na Jacob, above all. Akmang-akma sa pag-uusapan natin na walang makakapantay sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Siya ay Diyos, Diyos na nagkatawang tao, Diyos na inalay ang kanyang buhay, alang-alang sa ating mga kasalanan, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa ating lahat.